Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayon, pakita ko lang sa inyo yung mga bagong dating. Hindi lang para i-flex or market. Kasi may ito lang i-share. No? Sa tagal-tagal ko nag-aalaga ng carnivorous plant. Ngayon lang nakita ng pinakamalaking red tape. No? Siguro nga dahil ngayon ako nagkaroon nun. Pero ito, i-check nyo muna itong bagong dating na cephalotus. Ito yung typical cephalotus. So marami-rami yan, kaya lang ang problema dumating siya na hindi sa magandang kondisyon. Kaya i-check ko to kung mabubuhay kahit na ganun yung kalagayan. Hindi kung gaano kaliit yan. Size reference per light. Halos kasing laki ng per light yung mga feature. So napakaliliit. So tinanim ko to sa sphagnum moss and perlite. Lalagyan ko sana ng live, kaya lang, di ba, ang gusto ng cephalotus hindi naabala yung kanilang root system. So kapag nilagyan ko ng sphagnum yan na live, so maaring i-push niya pataas, no? So or ma-overgrown niya yung mga maliliit na cephalotus. Dito nilagyan ko ng live kasi established na yung roots na ito. So kahit na lagyan mo na sa paligid ng live sphagnum moss, hindi na masyadong maapektuhan. Kitang kita naman, di ba? Nawala na yung mga pangingitim niya or pagbabrown ng mga leaves. Puro mga green. Tapos good news niya, nagkakaroon ng mga malalaki na ngayon na traps kesa picture kesa na nung mga nakaraang mga linggo or araw. So hopefully produce tayo ng largest picture ng mga cephalotus na hindi natin na gawa within that 6-7 years na pag-aalaga natin ng carnivorous plant. So ngayon tingnan natin yung malaking red cultivar. So ito yung mga ibang red cultivar natin para lang may size reference tayo. Kuha tayo ng ito size reference. Tignan nyo maigi yan. Malaki-laki na nga itong archangel pero tignan nyo to. Ito itong ano naman to, red moon. Hanggang may malalaki akong red moon. Ito naman yung malalaki na rin na red pirana. Malaki na yan. At malaki na rin to yung mga green cultivar. So ang i-check natin ngayon syempre yung red. So bago natin check yung ito muna yung mga ibang size reference. Yan ang size reference natin. Ito yung sinasabi ko medyo malaki na red moon. Yan. At tingnan nyo itong bagong dating kahapon lang. Kung gaano kalalaki ito at kahahaba. Ito yung pinakamalaki. Yan. Ang laki niya. Tapos ito ay hindi pa acclimated. Kung pag na-acclimated, gaano kaya ito kalaki. Tapos so, tingnan nyo kung gaano kahaba yung petal na ito. Parang mas malaki pa siya sa dito. Ito yung pinakamalaki kong plant dito Ayan yung black fir. Pero kung i-compare nyo to sa haba ng petal nito, grabe kalaki yung Acai-Rio na Acai-Rio pala to. Sorry, hindi ko agad nasabi sa inyo. Acai-Rio to. At ayan yung size reference nya. So meron tayo na itong available na small, medium. Yung medium kasi na ito palaki na rin ito. Tapos may large, ang ganyang kalalaki. Ayan, ito mga large. Tapos ito yung XL. So
So medyo may kamahalan sa kanya, hindi ako nakakuha ng marami-rami pa. Pero marami na rin naman yan. Siguro may matitira na sa atin for propagation. Ayan. Ganda ng ano niya. Ano yung... Ito siguro dahil siguro ito tumubo during sa biyahe. Pasensya na sa kuko. Yan talaga kuko ng mga nag-aalaman. Tapos hopefully makita natin yung pinakamagandang farm na ito. Nakakita ako nito kay dun sa ating kakilala kay Amiel. Kung ganda yan, anong cultivar yan? Kay Rio, sabi ko, makabili nga rin. Kaya yan, isa rin sa mga pangarap kong PFT. Hindi siya ganun ka unique. Ang unique sa kanya, malaki pala talaga. Ang sabi lang kasi ng iba, red lang siya na parang typical. Pero ngayon nung nakita ko, meron siyang kakaibang kakaiba siyang trees. Yan. Kasi nakakita na ako ng Barul Monster na malaki. Nakakita na rin ako ng Royal Red na malaki. Pero hindi pa ako nakita ng ganito kalaking red na cultivar. Siguro nga hindi pa ako ganun karami yung cultivar na nalagaan ko, pero yun yung kung gaano kalaki yung red na yan, no? Lampas agad sa styro natin. Kadarating lang. Tapos hindi pa yung nakatanim sa tolpat, ha, tulad na itong mga to, nakatanim yan sa seedling tray. Anyway, hindi ko to kumbaga over ano yung tawag ba nun? In-exaggerate. Talagang ako nagulat rin kahit yung wife ko. Sabi niya, hindi ka pa ba nagkaroon yan? Sabi ko, hindi pa. Pero nababanggit ko sa kanya yung dati na gusto ko magkaroon kay Rio. So hindi lang ako nagkakaroon ng chance kahit gusto ko bumili, laging out of stock. Ang dating source ng Akay Rio ay si Sir Bolter. Kaya lang madalas na sold out. Kaya hindi tayo nakakakuha. Anyway, ito na yung mga update pala. Ito pala, meron akong isang update rin dito. Nakanotice na ito ng ibang mga nag-aalaga. Yung Lowy X ventricosa tsaka Benjeria. Hindi Benjeria. Wait lang. Yan ka. Dito meron tayong Lowy X ventricosa na kahit na nasa shaded, yan, red pa rin yung lalabas. Yan. Tapos meron tayo ditong Lowy X ventricosa na yung classic. Ito red rin naman siya, pero ito yung malaki yung bibig. Ewan ko kung lalaki rin naman, parang ganun din naman, siguro mas malaki lang to, kaya ganito yung itsura. Ayan, gaganda rin ito kahapon. Ito kasi yung mga classic na talagang for beginner friendly. Tapos ganda talaga siya, kahit mga collector napapabili na ito. Kasi nga ganda siya. Meron ako na itong malaki dati, kaya lang naibenta ko eh. Kaya ayan, lumes back tayo, kukuha tayo ng marami para siguradong may matitira sa atin. At tinanim natin sila sa pinakamagandang culture ng Sphagnum moss. Ito yung pinakamalaki nakasabit dun sa Sphagnum moss growing area natin. Yung naglalabas na ng Sphagnum moss na live sa gilid. Kaya lang problema, binahayan ng langgam, which is okay lang naman sa akin kasi pwede naman yung kainin ng mga feature plant natin. Ayan, katabi siya na itong ano naman to, Amphilaria X-ventricosa rin ba to? Ayan, to, Vladimiri. Ayan, Vladimiri naman itong katabi niya. So
So ito naman yung Lowy X Ventricosa. So ayun yung mga dumating kahapon. Pati ito pala Campanulata X Ventricosa rin. Kaya lang di pa ganun kaganda since kararating pa lang, acclimating pa lang. At medyo delicate siya o ano. Ang tagalan ba to sa biyahe? Halos isang linggo eh. So ayan. Meron tayong 7 pieces. At may dalawang maliit. Actually, parang tatlong maliit. Tapos may mga malalaki na iba. So, acclimate muna natin siya. At after sa 27 siguro last week ng month na to, may mga paparating na magaganda talaga. Hopefully makasurvive kasi hindi mura yung mga darating. Yan yung pinakamahal na purchase ko ng halaman sa Tanambuhay kasi. So hopefully ma-acclimate natin yung mga paparating. Karamihan doon variegated. Hindi lang siya basta variegated. Seed grown, 1 of 1. Tapos ano siya, malalaki. Mga mother plant. At yung iba doon talagang wala pa talaga dito sa atin. Kasi syempre nga 1 of 1 seed grown pa. No, may mga kapangalan siya pero unique variegation kasi ito seed grown. Like for example, Gracilis, yung isa lang doon, Gracilis Black. Pero variegated. Tapos may dalawang variegation siya, yung isang outer leaf, tsaka yung isang sa loob ng variegation, no? Yung sabihin, nandito yung mga puti sa gilid, yung isa naman nasa gitna. Tapos meron naman doon yung kalahati ng leaf. Tapos meron pang mas special yung picture niya, di ba yung dalawa black, yung black picture yan syempre, tapos variegated leaf. Tapos yung pangatlo spotted naman yung picture niya, tapos variegated rin. At hindi lang yun, marami pang ibang variegated na paparating at sana dumating ng maayos kasi kapag hindi, iyari ako. So hopefully may dumating na maayos yan. So sa bawat purchase natin ng plants, may mga risk, no? So fingers crossed na lang. May nakita naman ako dati na naging successful. Hopefully this time naging successful rin since medyo naulan-ulan na, medyo malamig na kaysa dati. Sumakto rin yung bili ko. Pero nung binili ko yun ay mainit pa talaga. So yung mga dinaanang lugar naman na bansa ay medyo malalamig. So hopefully dumating ng maayos, no? At hindi makasama yung lamig-init na dinaanan yung lugar. At balitaan ko na lang kayo. Ay naman natin yan, ipopost rin natin syempre kasi syempre nagbebenta yung iba for propagation. Sinabi ko rin yun dun sa isang kakilala ko, sabi ko nakabili ko kaya naman. Wala namang mahal kapag mababawi naman natin. Ito maparami. Yan. So kapag ayun nga, ito palang itong last na to itong Chinese dumplings. Nung una akala ko ganyan lang siya yung parang lettuce. Chinese dumpling tuloy, sorry. Ito lettuce pala to. Parang yung kulot-kulot na lettuce. Pero ito rin nyo, nag-straight yung nagpariband. Nag-straight tapos ang ganda ng ganda ng traps. Ang kulay, ganda rin. Hindi siya pure na green. Kasi tingnan nyo nagre-red yung crown niya, yung gitna. Tingin ko kapag kapag gin-roll light, magre-red talaga ito Tsaka hindi siyang tingnan nyo yung shape ng niya, shape ng traps. Bilog na bilog ito, hindi lang bilog to, kumbaga nakakakain. Example tayo isa.
Nagko-close siya. Mag-close ka eh. Mabagal siya mag-close ah. Meron kasi siyang trigger here. Tingnan natin dito sa iba. Baka ano siya. Hindi trigger. Kahit may trigger here. Mabagal yung close niya. Ayan ah. Mabagal yung pag-close. Ito nagko-close ang bagal. So, ewan ko kung bibilis pa yung pagko-close niya. Pero ayun yung itsura niya. Ang ganda rin talaga. Para siyang positive na very unique. No, so tingin ko lalaki pa to. Kasi ito pa lang oh. Ganda talaga. Ayun oh. Kahapon nga may umawit na isang kapwa seller din. So kumuha siya ng dalawa. So malaking utang na loob ko doon kaya pinadala na lang natin. Hindi ko masasabing pangalan. Ayan. So basta thank you sa kanya at welcome naman din sa halaman natin. So ito yung mga naman Chinese dumplings. Nag-grabe rin yung unique setups. Ayan. Some is classic na simple adentate. At yung nag-white na all green natin nandito ba? I think all green talaga ito kasi kulay pa lang yung all green na all green na. Pag ito nagputi pa rin kapag lumaki hindi panalo na lang. So yun na lang muna at mapahaba na naman tong video no? So yun lang, God bless and bye bye.